Mga kabarangay, ang istorya natin sa araw na ito ay nagmula kay Althea. Ang babaeng puno ng pag-asa, pag-asang magmamahal siyang muli kahit masaktan ng ilang ulit at magbubunye pagdating ng araw na makapiling na niya ang lalaking itinadhana para sa kanya. Hindi siya matatakot magmahal at masaktan. Happy Easter Sunday o araw ng pagkabuhay, mga kabarangay. Sa ating pagdiriwang na muling pagkabuhay ay makakasama natin si Althea. Kay Althea at sa makulay niyang storya, iikot ang ating kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa inyong Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, ako po si Althea. 30 taong gulang at laging nakikinig sa pangmalakasan mong programa na Barangay Love Stories. Marami na akong storyang napakinggan, pero hindi ako nauubusan ng pag-asang isang araw, istorya ko na ang maririnig ko. Papa Dudot, nang nagsaboy ang pag-asa ang Panginoon, napakyaw ko ata. Ako ang taong hindi nauubusan ng pag-asa, lalo na sa paghahangad na makilala ang aking the one. Marahil pag natapos mo ang sulat ko ay hindi mo na mabibilang kung ilang beses ko nagamit ang salitang pag-asa. Ako ay lumaki sa isang simpleng pamilya, Papa Dudot. Sobrang payak ng aming pamumuhay. Nag-iisang anak lamang ako at may katandaan na ang aking mga magulang noong ako ay isinilang. Bilang nag-iisang anak ay ibinuhos nila ang kanilang pagmamahal para sa akin. Although spoiled ako ay hindi naman ako brat. Ako ay lumaking simpleng babae lang. Walang hilig sa mga kulirete sa muka at simple ring manamit. Marami nga nagsasabi na hindi ako head turner, pero sa katagalan ay nakikita rin ang aking kagandahan. Ibang-ibang pananaw ko dati sa pag-ibig, Papa Dudot. Sobrang baba ng aking self-confidence, kaya naman kahit may magsabi na gusto nila ako ay hindi ko po pinapatulan. Ako ang nasa isip ko kasi paano naman niya ako magugustuhan. Matalino ako, oo, pero hindi ako kagandahan. Lolokohin lang ako niyan. Ngunit sa paglaon ng panahon ay na-realize ko na hindi pwedeng maging mag-isa lang ako sa habang buhay. Gusto kong matulad kay Mama na nakita ang kanyang the one sa katauhan ni Papa. Yung tipong grow old with you ang peg hanggang sa huli ay magkapiling silang dalawa. Pero paano ko makikita ang aking the one kung hindi ko hahayaan ang aking sariling magmahal? Kaya naman pagtungtong ko sa kolehiyo, Papa Dudot, ay hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na ligawan ako ni Ronald. Ang tanging hiling ko lamang noon, tulad ng ibang idealist sa pag-ibig, ay sana siya na ang aking the one. Si Ronald ay hindi naman tipong heartthrob, Papa Dudot, pero may dating siya dahil sa kanyang tindig at taglay na kabutihan. May talino rin si Ronald, kaya naman madali kaming naging malapit sa isa't isa. Noong niligawan niya ako ay may 1 taon na kaming magkaibigan, kaya naman hindi nagtagal ay sinagot ko na rin siya. Dahil parehas kami ng kurso ay madalas kaming magkasama. Group projects, group quiz, group assignment, lahat ng mga group, Papa Dudot. Magkasama kaming dalawa. Madalas na nga kaming kantsawan ng mga kaibigan namin na Siamese twins at hindi mapaghiwalay. Dumaan ang 1 taon sa aming relasyon, Papa Dudot, at masasabi kong bilang ang pagkakataong nagtalo kami. Yun ang kagandahan sa amin. Magkasundo kami sa halos lahat ng bagay. Naisip ko noon, Papa Dudot, na marahil si Ronald na ang aking the one. We have lots of things in common and give and take ang aming naging relasyon. Siya na po ba, Lord? Ang bilis mo naman kausap. Ibinigay mo po agad-agad. Thank you. Ika ko pa noong 1 beses na mapadaan kami sa simbahan ni Ronald. Dumating na ako sa point na na-imagine ko na ang aming kasal ni Ronald at ang buhay mag-asawa. Naikwento ko ito sa kanya 1 beses nang pauwi na kami. Sa kasal natin
Ayaw ko na buong barangay ang kasama ha. Gusto ko garden o beach wedding tapos lahat ng malapit lang sa atin para mas solemn. Kung sa beach yun, syempre straight na sa honeymoon. Pabiro kong sabi kay Ronald. Ay nagmamadali, may kota ka bang hinahabol? Pabirong tanong ni Ronald. Pero bago ang kasal dapat makapagtrabaho na muna tayo at makapag-ipon. Malaking responsibilidad kasi ang pag-aasawa, Thea. Ayaw kong matulad sa mga magulang ko na naghiwalay lang dahil sa pera. At naging seryoso ng kaunti ang tono ni Ronald noon. Ay sus, sino bang nagmamadali? Nagpagkwentuhan lang naman natin Ron eh. Tama na yung emuloid moment mo. Change topic na tayo. Patawa kong sabi sa kanya, biglang tunog ng tiyan ko. Gutom lang pala yan, Thea eh. Kaya na lang natin yan. Masayang sabi ni Ronald. Sa higit na 1 taon ng aming masayang pagsasama ni Ronald ay hindi ko inaasahan ang mga sumunod na pangyayari, Papa Dudot. Ang hindi ko na-imagine ay ang salitang maghiwalay muna tayo. Mahal kita pero hindi pa ako handa sa isang lifetime commitment na magmumula mismo kay Ronald. Lubusan akong nasaktan sa nangyaring iyon, Papa Dudot. Habang ako pala ay nangangarap ng forever sa aming relasyon ay iba naman ang iniisip ni Ronald. Hindi pa handa sa lifetime commitment? Sira ba siya? Nagngingit-ngit na sabi ni Teta, ang matalik kong kaibigan. Paano kung naisuko mo na ang bataan tapos nagkaroon ng bunga? Yun lang ang sasabihin niya. Hindi pa ako handa sa commitment? Chos, kalokohan yan. Dagdag pa ni Teta habang patuloy lang ako sa pag-iyak. Ay, wait friend ha. Hindi mo pa naman naisuko ang bataan siguro ano? Ay naku, umayos ka ha. Hindi pa nga namin naiisip yun eh. Sabi ko. Ang gusto namin, makasal muna bago may mangyaring ganoon. Dagdag ko. Mabuti naman Althea at hindi ka lang matalino sa academics. O ngayon, let's go na friend. Malamang may iba lang yon kaya gustong umiskarde sa relasyon ninyo. Inispang sabi ni Teta. Noong time na yon, Papa Dudot, ay hindi ko iniisip na may iba si Ronald. Hindi yun magagawa ni Ronald sa akin. Malamang ay hindi lang pala talaga siya handa. May pag-asa pang magkabalikan kami. Sabi ko sa sarili ko. Dumaan ang sem break, araw ng mga patay, pasukan, Pasko, bagong taon at ang araw ng mga puso. Hanggang sa magbakasyon ng muli pero wala akong narinig kay Ronald. Parehas naming binigyan ng space ang isa't isa. Pero kahit na kunwari ay nakapag-move on na ako, deep inside Papa Dudot ay umaasa ako na magiging kami ulit. Isang araw tumunog ang message tone ng aking cellphone. Thea, Ronald to. Gusto sana kitang makausap. Okay lang ba na magkita tayo bukas? Kung pwede ka lang, salamat. Hindi ko alam ang ire-reply ko, Papa Dudot. Na hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Halo-halong saya, kaba at takot. Kinaumagahan na ako nag-reply kay Ronald. Ron, pasensya ka na ha, ngayon lang ako nakapag-reply. Sige, magkita tayo mamaya. 1:00, nasa school na ako. Salamat. Ingat. Nang magkita kami ni Ronald ay sinubukan kong maging matatag. Ayaw kong maramdaman ang lungkot na nararamdaman ko noong maghiwalay kami. One side of me keep on saying na closure na ito, Althea. Just be happy and move on. The other side was saying na this is it, Althea. May pag-asa pang maging happy ending kayo. Pagdating ni Ronald ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Patawarin mo ako, Althea. Alam ko ang pinagdadaanan mo pero hindi ko rin kakayaning lokohin ka. Mahal kita. Kaya ayaw kong umasa ka na maibibigay ko sa iyo ang pangarap mong kasal at masayang pamilya. Takot ako magpakasal. Takot ako magkapamilya. Takot ako, Althea, na maging tulad natin ang mga magulang ko na hindi nag-workout ang relationship dahil mahina ang tatay ko at kaming mga anak nila ang nag-suffer. Mahal kita, Althea, maniwala ka. Kaya ipagdarasal ko na makita mo ang lalaking karapat dapat sa'yo. Ang lalaking mamahalin ka ng walang takot.
Ang lalaking hindi panghihinaan ng loob at sasamahan ka hanggang sa huli. Wala na akong nasabi, Papa Dudut. Ang tanging nagawa ko ay lumuha ng lumuha para akong mababaliw. Hindi ko na malayang tumayo na ako at lumakad papalayo kay Ronald. Nawala na ang aking pag-asang may happy ending. Mahal niya ako, pero hindi niya kayang maging matapang para sa akin. Ang labo nun. Ang labo-labo mo, Ronald. Ito ang nasabi ko sa aking sarili habang patuloy sa pagdaloy ang aking mga luha. Lumipas sa mga araw at buwan, Papa Dudut, at unti-unti kong tinanggal sa aking sistema si Ronald. Mahirap bilang siya ang first love ko pero kailangan. Naku friend, mabuti naman at nahimasmasan ka na. After 10 years ka ha? Pangungutya ni Teta. Huwag ka na nga maingay dyan. Good vibes na nga dapat, di ba? Isipin mo na yung bibig mo, pwede? Sabi ko kay Teta. Oh well, happy lang ako for you, friend. At least wala na akong kasamang may sayad. Akala ko pati ako'y mahahawa na ng pagka-aning mo Sabi ni Teta sabay yakap sa akin. Teta, kahit demonita ka, mahal kita, friend. Napaiyak na sabi ko kay Teta. Ikaw lang ang nagtsatsaga sa emo moments ko. Salamat ha. Asus, tama na yan, kainis ka. Love kita, alam mo yan. Enough is enough. Maluluhang pagbibiro ni Teta. Nagpatuloy ako sa aking buhay, Papa Dudut. Nasaktan man ako ay hindi ako nawala ng pag-asang may darating muli sa aking buhay na mamahalin ako at hopefully siya na ang the one. Madalas pa rin kami magtagpo ng landas ni Ronald sa campus pero hindi pa rin namin magawang maging close tulad ng dati. Second semester na ng aking senior years nang sinubukan namin ni Tetang gumimik. Gusto lang namin na mag-unwind doon, Papa Dudut, dahil sobrang stress na kami sa thesis. Friend, huwag tayong uminom ha. Baka kung saan tayo pulutin parehas. Sabi ko noon kay Teta bago pa kami makarating sa bar. Naku friend, gets ko naman ang point mo Pero anong gagawin natin doon kung hindi naman tayo o-order ng isang baso ng alak? Prayer vigil ba ang gusto mo? Tara na sa EDSA, madali akong kausap. Pang-iinis na sabi sa akin ni Teta. Bahala ka na nga Teta, basta hindi ako iinom. Makakapag-enjoy naman ako nang hindi nangangailangang uminom sabi ko. Amen to that, Sister Althea. In fairness, bagay lagyan ng sister ang pangalan mo. Maging madre ka na lang kaya? Patuloy na pang-iinis ni Teta. Oo, magiging madre na lang ako at ipagdarasal kita araw-araw na despite your kamalditahan, tanggapin ka pa ni Lord. Mabait ka rin naman di lang masyadong halata. Bawi kong pang-iinis kay Teta. Pero excited akong maranasang mag-bar, Papa Dudut. First time naming magbabanding ni Teta at wala kaming ibang dapat gawin kung hindi ang mag-enjoy. Pagdating namin sa bar ay mausok na ang paligid. Mahirap na rin makahanap ng magandang pwesto na makakaupo ka ng maayos. Oh dear, sana may baga pa tayo paglabas natin dito, friend. Sabi ko kay Teta habang nakatakip ang ilong. Hindi naman mawawala yung baga mo, friend OA ka ha? Hindi ko lang may papangako na healthy pa siya paglabas natin. Pero hindi yan mawawala, promise. Banat ni Teta. Walang isang oras ay may nakilala na si Teta sa bar. This is my friend Althea. Thea, si Paul, ang friend niyang si Jason. Hello, ang tanging nasabi ko. Hi Althea, my name is Jason. Are you girls new here? Madalas kasi kami ni Paul pero parang ngayon lang namin nakita ang beauty niyo Yeah, it is our first time here, Jason. Hindi ba, Thea? Kilig at maarteng sabi ni Teta. Oo, first time namin. Matamlay kong sagot kay Jason. At most likely, last na rin. Pabulong kong sabi. Sana naman mapadalas kayo dito. It's fun here. You will forget all your worries kapag pumunta kayo dito. Puro fun lang, sabi naman ni Paul. Hindi na ako sumagot.
Nagbigay na lang ako ng pilit na ngiti sa kanila. Sayaw tayo. Teta, okay ka lang? Ay, go na ako dyan, Paul. Tara, let's boil it. Ikaw, Teya, magbubutas ka ng upuan, friend. Patuloy na maarting kilos at salita ni Teta. Okay lang ako dito, sige na, sabi ko. Don't worry, Teta, I'll just keep her company, nakangiting sabi ni Jason. Irita ako nung una kay Jason dahil may halong bola na agad ang mga salita niya. Parang mayabang tuloy ang dating sa akin. At si Teta naman ay lumalabas ang kaartihan niya. Sa bagay, natural naman niya yon. Bad vibes lang talaga ako kay Paul at kay Jason. Pero habang tumatagal ang aming pag-uusap ni Jason Papadudod ay mas nakikilala ko siya. Galing sa mayaman na pamilya pero down to earth. Gwapo at matipuno rin siya, Papadudod. May mga maliliit na siyang negosyo at pag lumaon ay siya rin ang magmamana ng negosyo ng kanilang pamilya. Lumipas ang gabi na sayaw, tawa at kwentuhan ang ginawa namin ni Jason. Hindi na namin namalayan ang oras dahil nag-i-enjoy kami. I am really hoping to see you again, Althea, sabi ni Jason bago kami naghiwalay ni Teta. Ha? We will try, Jason. Busy kami sa thesis ni Teta eh. But I enjoyed the night with you. Salamat. Nakakatawa naman, Papadudod, pero bago pa matapos ang gabi ay gusto ko nang makitang muli si Jason. Ang gabi na iyon sa bar ay nagbigay pag-asa na I will fall in love again. Hindi nagtagal ay naging kami ni Jason, Papadudod. Medyo napapadalas lang ang paglabas ko sa gabi pero enjoy naman kaya ayos lang. Babe, hindi muna ako sasama sa gimmick ha. I need to finish my thesis eh. Mahirap maghabol. Minsan sabi ko kay Jason, wow, sipag talaga ng baby ko. Sige po, pwede na lang ba kitang samahan? Kaso tinatamad na rin akong lumabas eh. Lambing ni Jason. Sure babe, kaso baka mabato ka lang. Hindi rin kita masyado maasikaso dahil I need to focus on my thesis, sabi ko. I will be fine babe, I just want to be with you. Yun ang mahalaga sa akin. Ako ang yaya mo for tonight. I will cook for you, buy things you need, prepare your bed and everything else. Buong gana na sabi ni Jason. May ginagawa kang kalokohan oh. Pabiro kong sabi kay Jason. Actually yes. I am sorry babe if it is wrong to love you more and more every day. Yes, I am guilty as charged. Kinilig ako na para bang teenager muli, Papadudod. Hindi na ako nakapagsalita at nahalikan ko na lamang si Jason. Sobrang saya ko that night, Papadudod. Mas lalong tumindi ang pag-asa kong baka si Jason na ang aking the one. Nakasurvive ako sa kolehiyo at madali rin namang natanggap sa trabaho. Nabawasan lang ang nightlife namin ni Jason nung magsimula na akong magtrabaho. Pero nananatili kaming masaya. Masipag si Jason sa pagsundo sa akin mula sa trabaho. Mahirap na, baka may iba pang maghatid sa baby ko. Mahirap nang maagawan. Minsang sabi niya noong pauwi na kami. Kapag kasama ko si Jason ay feeling ko ang ganda-ganda ko, Papadudod. Para kasi siyang may tapa-oho. Walang ibang nakikitang maganda kundi ako. Ang haba ng hair mo, friend. Pasabunot nga. Minsang biro ni Teta. Huwag ka nang mainggit, friend. Makikilala mo rin ang iyong the one, sabi ko. Hindi nagtagal ay dumating ang second year anniversary namin ni Jason. Babe, busy ako tonight ha. Can't be with you. Will you be okay? Sabi ni Jason over the phone. Ah, ganon? Opo naman, go ka lang. Just text me if ever, okay? Matamlay kong sagot. Noong time na yon ay na-bad trip ako, Papadudod. Ni hindi man lang niya naalala na second year anniversary namin. Bad trip talaga, friend. Hindi tuloy ako makapag-focus sa work. Bad trip talaga. Sabi ko kay Teta habang kausap ko siya sa cellphone. Friend, ang stress line sa fest, iwasan. Baka naman later maalala din ang boylet mo. Busy lang siguro talaga. Huwag ka nang emo dyan, biro ni Teta. O sige, tayong dalawa na lang ang mag-date tonight. Sagot ko. See you 6:30 p.m., okay? Tama na ang emote.
back to work na tayo. See you, Thea. Sabi ni Teta sabay end ng conversation. Walang naging ibang paramdam si Jason kundi ang kumusta ako. Hindi ko na sinagot noong bandang huli dahil banas na talaga ako sa kanya, Papa Dudot. Hindi ako nagpaalam na lalabas kami ni Teta. Bahala ka dyan, manghula ka, sabi ko sa aking sarili. Nang magkita kami ni Teta, sa isang hotel restaurant pala niya ako balak dalhin. Nako, hindi ba mahal doon, friend? Sabi ko. Wait lang, friend, ano bang akala mo sa akin? Poresa, sit ka lang dyan at ako nang bahala sa'yo, okay? Sabi ni Teta. Natawa na lamang ako kay Teta at na-excite sa aming dinner bonding. Pagdating sa restaurant ay agad na nagtungo si Teta sa reception. Dala pala ay reservation na bago makakain sa restaurant na iyon. Pagpasok namin ay parang kami pa lang ang customers. Friend, okay ka lang ba talaga? Parang mamahalin dito eh. Walang masyadong customers oh. Pabulong na sabi ko kay Teta. Friend, wag mong ilabas ang pagkataong bundok mo dito. Maaga pa naman, mamaya mapupuno na rin yan. Chill ka lang, CR lang ako. Sagot ni Teta. Maya-maya pa ay para bang dumilim ang paligid. Sabay lakas ng volume ng background music. Excuse me, miss. May I have this dance? Paglingon ko ay pamilyar na tindig ang nakita ko sa dilim. Jason? At doon ay bumilis ang kabog ng dibdib ko, Papa Dudot. Halong-halong saya, kaba, kilig ang naramdaman ko. Happy second anniversary, babe. Bulong sa akin ni Jason habang nagsasayaw ako. Speechless ako, Papa Dudot. Para akong nasa alapaap noon. Iba ang pakiramdam? Isang pakiramdam na hindi ko naranasan sa piling ni Ronald. Okay lang ba sa'yo, babe, kung dito tayo sa hotel matutulog? Nagdala na si Teta ng mga damit mo. If you're worried about that, sabi ni Jason. Parang akong na-hypnotize, Papa Dudot. Wala akong masabi, ang tangi ko atang ginawa nun ay sumayaw, tumango at ngumiti ng wagas. I will take that as a yes, babe, natatawang sabi ni Jason. Ang gabing iyon, Papa Dudot at mga kabarangay, ay mas naging espesyal para sa amin ni Jason. Sa aming second anniversary ay nilasap namin ang gabi bilang magkasintahan. Nagsimula sa isang halik, Papa Dudot, and everything else followed. Sobrang saya ko, Papa Dudot. Mas naging sweet kami ni Jason sa isa't isa. Kung siya ay may tapaoho, ako naman ay nananatiling hypnotized sa kanya. Oh friend, happy ka naman, di ba? Happy din ako. Minsang sabi ni Teta. Pero wag mong ibibigay lahat, ha? Baka maging sisa the second ka naman pag nagkataon. Hindi ko na carry yun. Teta, kilala mo naman ako eh. Kapag nagmahal ako, give na give. Ano pang sense ng nagmamahal ka if you're afraid to give your all? Parang nonsense naman na magmahal kung ganun. Paliwanag ko kay Teta. Ang akin lang, friend, be ready with changes. Mahirap na, baka isang araw, baka magbahana naman ang mga luha. Pagtatapos ni Teta. Hindi nagtagal ay nakita ko ang changes na sinasabi ni Teta, Papa Dudot. Madalas ay hindi na ako nasusundo ni Jason sa trabaho at madalang na rin kaming magkita. Sa aming third anniversary, nasa Bohol siya for an official trip at hindi na rin niya ako naisama. Bagamat iba na ang pakiramdam ko noon, Papa Dudot, ay hindi ako nawala ng pag-asa na happy ending pa rin kami ni Jason. Normal lang naman siguro to. Nakakasawa rin kapag laging magkasama. Kumbinsi ko sa aking sarili. Isang araw ay gusto ko sanang makipagkita kay Jason pero hindi daw siya pwede. I have to finish some reports pa for presentation tomorrow. I'm sorry, sagot niya sa text. Nung time na yon, Papa Dudot, ay iba na ang hinala ko. Kaya naman minarapad kong pumunta sa opisina nila para i-check si Jason. Tahimik na ang paligid pagdating ko sa kanilang opisina. Mas lumakas ang kabog ko sa dibdib, Papa Dudot.
Pagdating ko sa opisina ni Jason ay sarado ang pinto pero pagkahawa ko ng knob ay bukas ito. At unti-unti kong binuksan ang mabigat na pintuan, Papa Dudut. Hindi ko na kaya pang isalaysay ang mga sumunod kong nakita. Basta nakita ko si Jason at ang babae niyang accountant na wala ng saplot. Althea, wait! Hindi ko pinansin si Jason, Papa Dudut, at dali-dali akong sumakay ng elevator. Paglabas ko ng building ay tumakbo na ako palayo. Hindi ko na maalala kung papaano ako nakarating sa bahay ni Teta. Pero basang-basa ako sa ulan noon, Papa Dudut. Sa sobrang basa ko ay hindi mo na mapapansin ang dami ng luha na dumadaloy mula sa aking mga mata. Pagkatapos ng araw na iyon ay maraming beses na tumawag at nag-text si Jason, pero ayaw ko na siyang makita o marinig man lang. I am really sorry. If you can take me back, I'm just begging you to forgive me. Minsang sabi niya sa text. Namamanhid ako, Papa Dudut. Wala akong nararamdaman. Wala rin akong ibang paulit-ulit na maisip kundi ang nakita ko ng gabing iyon sa opisina ni Jason. Forgive your face, asshole, bulong ko. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagiging sisa ay unti-unti ko nang ibinalik ang sarili ko sa dati. Friend, normal ka na ba ulit? Tanong ni Teta. Ay hindi pa kasi kaibigan pa kita eh. Magiging normal ako kapag hindi na tayo magkaibigan. Ang isang baklang babae na tulad mo. Pabiro kong sabi kay Teta. Ay dear Lord, thank you. Binalik niyo na po ang friend ko sa akin. Salamat po, pabirong sabi ni Teta. Ang sakit pala friend, sobrang sakit. Ngayon na-appreciate ko yung ginagawa ni Ronald. Not that he was right, pero mas okay na yung hindi mo ko paasahin kesa lokohin mo ng bonggang-bongga, sabi ko kay Teta. Habang pinipigil ko ang maiyak. Ang tanga ko, naniwala ako ng ako lang. Nanatili ako sa fantasy world kung saan lahat ng bagay ay perfect. Wala pala talagang ganon. Walang perfect world. Sa fantasy land mo lang makikita yon. Pagdating mo sa reality, sobrang iba. So friend, kung papipiliin ka, sino ang babalikan mo? Ang duwag na si Ronald o ang manlalokong si Jason? Pabirong sabi ni Teta. None of the above, my friend. Kailangan ba may balikan? Manigas silang dalawa. Mayabang na sabi ko. Teya, makakakita ka rin ng iba. Just take the bits of lessons you learned and move on. Para sa next relationship mo, handa ka na. Nakapag-review ka na eh, di ba? Seryosong sabi ni Teta. Correct ka dyan, friend. Pagkatapos, ngayon ipipilitin ko ng makalimot. Itutuloy ko na ang aking quest. Itutuloy ko na ang buhay ko. Naging busy ako sa trabaho, Papa Dudut. Ito lang ang naisip kong paraan para makalimot sa sakit na binigay ni Jason. Never na rin ako nakipag-usap, nag-reply o nakipagkita sa kanya. Dahil ganado ako sa trabaho at tumaas na rin ang posisyon ko sa kumpanya. Nagkaroon ako ng sariling opisina at may hawak na rin ng mga tao. Isang gabi, Papa Dudut, ay napaisip ako. Wow! God is really amazing. Despite the odds, He will find ways para maramdaman kong hindi kanya iniwan. Hindi kanya nakakalimutan. Tao lang ang nakakalimot sa Diyos. Sabi ko sa aking sarili habang binibilang ang mga blessings ko after na nangyari sa amin ni Jason. At hindi doon natapos ang aking blessings, Papa Dudut. Patuloy lang ang pagpasok ng grasya sa aking buhay dahil patuloy pa rin naman ang aking pasasalamat at paglapit sa Diyos. Dear Lord, huwag kang matatawa, pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na makikita ko ang the one. Kung ibibigay mo po, pwede bang ibigay mo na? Pabiro kong dasal. Pagtungtong ko ng 26th birthday ay mas naging mayabong na ang career ko. Ako na ang pinapadala sa mga conferences bilang representative ng aming kumpanya. Ako na rin ang pinagkakatiwalaan ng aking boss pagdating sa decision making.
Although masaya ako sa aking professional life, Papa Dudut, ay para bang kulang pa rin ako. Hindi ko may tatanggi na despite of all the success, deep inside, ay patuloy pa rin ang aking pag-asang makikita ko ang aking the one. Isang international conference ang aking nalahukan, Papa Dudut. Iba't ibang hugis ng mata at kulay ng balat ang nakita ko doon. At sa after party ay doon ko nakilala si Miguel. Si Miguel ay ang boss sa kanilang kumpanya. Perfect A sa sense of humor si Miguel at wala ring kayabang-yabang sa katawan. I am sorry but may I know how old are you? Medyo pasigaw kong tanong dahil ang ingay ng paligid. I don't want you to guess anymore kasi baka masaktan lang ako eh. I am really 38. How about you? I'll be celebrating my 27th birthday next month. Sagot ko. Wow! You are very young! Good for you at ganito na ang narating mo at such a very young age. Masipag ka siguro. Pampupuri ni Miguel. Sakto lang. I just work hard para makasama niyo today. Humble effect kong sagot. I hope to see you again in Manila, Althea. Hope you won't mind. May I get your number? Oh sure. Here you go, sabay abot ng cellphone ko habang nakadisplay ang aking number. Just text me anytime you're free, sabi ko kay Miguel at doon na nagsimula ang maganda naming samahan. Friend, remind lang kita ha, matanda na yan. Baka naman gusto mong mag-background check muna. Baka naman iskabetsi ang labas mo pa nagkataon. Ay, hindi ko talaga kakayanin yan. Minsang paalala ni Teta. Ikaw naman friend syempre nagsiyasat na ako. Hiwalay sa asawa, may 3 anak at lahat ay tapos na ng pag-aaral. Kaya rin na yun, di ba? Sagot ko kay Teta. Basta ang akin lang friend, mag-ingat ka. Wala ka pa namang kadala-dala pagdating sa pag-ibig. Sabi ni Teta. Lumipas ang ilang buwan at masasabi kong maayos naman ang naging pagsasama namin ni Miguel, Papa Dudut. Hindi lang kami madalas na magkita dahil sa aming workload pero lagi namang nababati ng good morning, good afternoon, good evening at good morning ulit ang isa't isa. Noong minsang mag-dinner kami ay nagpakwento si Miguel ng tungkol sa aking buhay. Naibahagi ko tuloy ang karanasan ko kay Ronald at Jason at ang hindi ko maubos-ubos na pag-asang makikita ko ang the one. Oh, you don't have to look no more. Ako na for sure ang the one, sabi ni Miguel. We, ikaw na talaga. Wala na bang iba? Pabiro kong sagot. Wala na, ako na yon. Ika nga sa Divisoria, tapat na, wala nang tawad. Pabirong sabi ni Miguel. Isang araw habang ako'y nagpapahinga sa opisina ay biglang nag-ring ang landline. Si Martina ang aming receptionist. Yes Marty, sagot ko. Hi Miss Althea. A woman here is looking for you. Miss Maribela po ang name. Wala daw po siyang appointment but she needs to see you. Pasasamahan ko na lang po sa guard. Okay sure, pasamahan mo na lang sa guard. Thanks Marty. Sabay baba ko ng telepono. Pagbukas ko ng pinto ay isang sophisticated woman ang tumambad sa akin. Maganda ang kanyang tindig at para bang isang modelo na nasa early 40s na siya. Are you Althea? I am Maribela, Miguel's wife, sabi niya. Para akong nabingi sa narinig ko, Papa Dudut. Miguel's wife? Ulit ko. Please come in, sabi ko. Hindi ko alam kung paano sisimula ng conversation, Papa Dudut. In shock pa rin ako sa aking narinig. I am sorry but did I hear it right? You are Miguel's wife? Sabi ko. Yes, Althea. I am Maribela, Miguel's wife. And you are his girlfriend, yes? Sabi niya. Hindi ako nakasagot, Papa Dudut. Pakiramdam ko nga ang itsura ko nung moment na iyon ay para bang may nakaharap na sa aking kobra. Hindi ako makagalaw. Don't worry, Althea. I am not here to make a scene. I just wanted to check if you know that Miguel has a wife. This is not the first time that he got into this kind of situation. Madalas na niya talaga akong lokohin.
Sabi ni Maribela. I don't know what to say. I am really sorry. Ang sabi niya kasi hiwalay na raw kayo. I really don't know. Bago ko pa matapos ang statement ko na paulit-ulit lang naman ay sumagot na si Maribela. No worries, Althea. This is why I came here to see you. Gusto ko lang malaman mo na hindi pa kami hiwalay. Oh, how you wish that's true. But it's not. I suppose after this conversation, you will know what to do. Sayang ka. Maganda ka pa naman and I can see na mabait ka at successful. Don't waste your life. I already did by marrying Miguel. Huwag ka na magpabiktima. Sabi ni Maribela. Paglabas ni Maribela ay nanatili akong tulala. Nang mahimasmasan ako ay tinawagan ko kaagad si Teta. Naku friend, sabi ko na nga ba eh. Buti na lang at mabait ang asawa ng fake mong boylet. Maswerte ka pa rin. You were saved. Sabi ni Teta. Nangihina na ako, Teta. I think I need to get a break. Sobrang lutang ako ngayon. Sabi ko. File ka na lang ng leave, friend. Do what you want to do. Just call me when you need me. Sagot ni Teta. Nang gabing iyon ay nag-text ako kay Miguel pero wala akong nakuhang reply. Marahil ay hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin niya matapos na malaman ko ang totoo. Hinayaan ko lang siya, Papa Dudot. Panibagong karanasan. Hay. Pagod kong sabi sa aking sarili. I decided to go on a retreat, Papa Dudot. Walang ibang kausap kundi si Lord lang. Yun lang ang nakita kong paraan para mahimasmasan at makalimot muli. Pero Lord, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na makikita ko ang aking the one. Baka isipin mo na suko na ako. Hindi pa rin po, go lang ako ng go. Pabiro kong dasal. Lumipas ang araw, buwan at taon, Papa Dudot. Masasabi kong malaki ang naitulong ng pagkakaroon ng busy work schedule para makamove on at hindi na halos maalala ang mga pinagdaanan ko sa piling ni Ronald, Jason at Miguel. Grabe friend, matatag ka. Umaasa ka pa rin talaga, no? Iba ang powers mo. Minsang sabi ni Teta. Oo naman friend. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na darating ang aking the one. Sabi ko. Paano kung nakalimutang palang gawin ni Lord yung the one mo? Di lang sinasadya, busy Anong gagawin mo? Birong sabi ni Teta. Patuloy lang ako magmamahal, friend. Hindi ako matatakot na magmahal, masaktan at magmahal muli. Ganoon naman talaga ang buhay, hindi ba? Hindi ka matututo kung hindi ka masasaktan. At least kung darating ang the one ko, handa na ako. Handang-handa na, sabi ko. Sige, go ka dyan, friend. Suportahan kita sa forever search mo. Speaking of handa, saan palang handaan, friend? 30 ka na next month, umayos ka. At VP na ang friend ko, ibang level ka na. Makulit na sabi ni Teta. Teta, paano pala kung ikaw yung the one ko? Seryoso kong tanong. Kiw, kadiri ka. Manahimik ka nga dyan, baka patulang kita. Pabirong sabi ni Teta. Asa ka naman, pero salamat sa lahat friend ha. Okay lang kung hindi ko makita ang the one ko, basta hindi ka lang mawala. Hahabulin kasi talaga kita, sabi ko kay Teta sabay yakap sa kanya. Talaga lang ha, hindi ka naaasa sa the one mo kung hindi ako mawawala, sabi niya. Syempre joke lang yon, gusto ko andyan ka pa rin. Pagdating ang the one ko, maid of honor kaya kita, sabi ko. Pinagpatuloy ko lang ang aking paglalakbay, Papa Dudot. Hindi ako nawawala ng pag-asa na makakapiling ko rin ang aking the one. Hindi ako matatakot na magmahal, masaktan at magmahal muli. Alam ko na darating ang tamang panahon. Kailangan ko lang umasa at maghintay. Sana ay mapili mo isang araw ang sulat ko, Papa Dudot. Aasa ako dyan. Lubos na gumagalang, Althea. Maraming salamat sa iyo, Althea, at nakakainggit ang mga taong katulad mo. Hindi nawawala ng pag-asa. Hindi natatakot na magmahal, masaktan at magmahal muli.
Sana nga kabarangay ay nagsilbing inspirasyon sa inyo si Althea. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ika nga, habang may buhay, may pag-asa. Huwag rin nating pigilan ang ating sariling magmahal. Maaari tayong masaktan, oo, pero kasama iyon sa sarap ng pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong Easter Sunday mga kabarangay. Kung gusto po ninyong ibahagi ang inyong story, ipadala lamang po sa Barangay Love Stories Facebook account o kaya naman po ay sa Facebook account ni Papa Dudot.